Story time, How I Met My AFAM Husband, Part 5. Susubukan ko na talagang tapusin dito mga sis. And hindi ko pala kaya mag-video na nakastay lang yung camera kasi feeling ko ini-interview ako tas matatawa ako, hindi natin matatapos to. Hindi nyo kakayanin mga sis. Pinagbawalan na nga sila ng supervisor nila na makipagkita sa amin, which is pati yung friend niya sa girlfriend niya. And mga sis, gumawa kami ng IG group chat kasi mga 2 weeks or 1 week din kami hindi nagkita-kita. Tapos itong mga boys mga sis, pati yung asawa ko, lalo na yung asawa ko, syempre, nginig na makita ako. Tapos sa sobrang miss niya sa akin, nakaisip na naman sila ng idea mga sis. And eto pa yung isa sa mga rules ng military, mga sis, habang naka-stay sila sa Pilipinas, habang nasa balikatan sila. Hindi sila pwedeng lumabas sa labas ng Clark, which is Clark, Pampanga, Angeles. Hindi sila pwedeng lumabas doon. So, hindi sila pwedeng pumunta ng bahay ko, mga sis. So, nakaisip nga sila ng idea, mga sis. And yung naisip nilang idea is, mag-check-in kami sa malapit na hotel sa Hilton Hotel. Which is, may nahanap kaming hotel, and it's Seoul Hotel. At di nyo kakayanin, mga sis. Kasi sa Seoul Hotel, mga sis, doon nag-work yung ex ko. Pero nung nag-check-in kami doon, mga sis, hindi na siya nag-work doon. Pero madami siyang kakilala doon, which is kakilala din ako. Yung mga kakilala na sinasabi ko, mga sis, is yung mga katrabaho niya, mga sis, which is may utang pa sa akin kasi nagpa 5-6 kami nung kami pa nung ex ko. Tapos hindi pa sila nagbabayad. Kaya yun. So nag-check-in nga kami doon, mga sis. Tapos yung mga kawork ng ex ko, nakita ako, nakasama ko yung asawa ko. E di nakita nga nila akong mga sis. Tapos nasa tabi kami ng pool kasi gustong-gusto ko nagbe-bathing suit, you know. After ng mga sis, nag-chat sa akin yung ex ko kasi hindi pa napuputol yung communication namin kasi nga hindi pa nagbabayad yung ibang may utang sa akin. Sabi niya sa akin, mga sis, ang kapal daw ng mukha ko na doon pa daw kami nag-stay. Tapos nakita niya daw kami sa CCTV ng hotel kasi daw kasama pa rin siya sa group chat ng mga nag-work sa hotel. Sabi ko naman, Ted ma, mga 3 days lang kami dun, mga sis. Hindi kami nagtagal. Kasi pagka 3 days, mga sis, nag-away kami ni Afam. Nag-away kami, mga sis, kasi nag-order ako ng barbecue. Mga street food barbecue, kaya mga isaw, ganyan, Toto Beats. Hindi niya kinain, mga sis, kasi hindi daw siya kumakain ng baboy. Yung barbecue na baboy. Eh, ang sarap-sarap nun. Kaya nag-away kami talaga, mga sis. Mag-i-extend sana kami ng araw sa hotel, mga sis, kasi hindi na pwede. For some reason, sabi ng front desk, hindi na daw kami pwede mag-extend kasi daw naka-reserve na daw yun. Pero hindi naman. Parang di naman. After nun, mga sis, lumipat na kami sa isang hotel, which is Hon Hotel. Malapit din sa Hilton, tsaka sa Seoul Hotel. So, doon kami sa Hon Hotel. Mas the best doon, mga sis, kasi may libre silang pa-sauna. Eh di nasa Seoul Hotel na kami niyan, mga sis. Hindi nyo kakayanin, mga sis. Kasi nag-iiyakan na talaga kami kasi kinabukasan nung lumipat kami ng Hon Hotel, aalis na din sila ng Pilipinas kasi tapos na yung work nila dito. So ayan na, mga sis, nagpapaalam-paalam na. Tapos sabi nila, mga sis, maghintay lang daw kami sa hotel kasi daw may ibibigay daw sila sa amin. Tapos itong si kuya nyo, mga sis, hindi nyo kakayanin yung binigay sa akin. Pagdating sa hotel, mga sis, binigyan niya ako ng bracelet na infinite. And mga sis, binigyan niya ako ng sing-sing. Binigyan niya ako ng sing-sing, mga sis. Sabi niya, mga sis, promise ring daw yun na hindi niya daw ako makakalimutan. And ako lang daw yung babae para sa kanya. Ilan months lang kami magkasama niyan, mga sis, ha? E di ayan na, mga sis, nag-iiyakan na kami. Tapos aalis na sila. So umalis na sila kasi bumalik sila sa Hilton Hotel. Mga ilan oras lang, mga sis, habang nag-iiyakan kami ng girlfriend ng friend ng asawa ko. Tumawag yung asawa ko, mga sis. Alam nyo ba ang sabi, mga sis? Delay ang flight nila, mga sis. Delay ang flight nila. Kaya bumalik sila ulit sa hotel, which is sa On Hotel kung nasaan kami. Todo-talon talaga ako, mga sis. Makikita nyo yung puwet ko talaga nagpapalakpakan. So, na-delay yung flight nila, tapos na-extend sila ng 3 days again sa Philippines. Eh, di magkakasama na naman kami niyan. Tapos, mga sis, nag-away na naman kami kasi tinatanong niya kung kailan daw pinanganak. Tapos anong oras daw ako pinanganak, which is nainis talaga ako. Kasi paano mo ba malalaman kung anong oras ka pinanganak? Itatanong ko pa ba sa nanay ko? Kailangan niya daw yun kasi may ginagamit siyang mga compatible app para daw malaman kung compatible talaga kayo. Sabi ko, gago ka ba? Naniniwala ka sa mga ganyan? Putang ina mo. Pagkatapos ng mga sis, sinuyo niya rin ako. Ang dami pang mga nangyari, mga sis, hindi ko na makwento. Pero after nun, mga sis, edi 3 days na. Tapos aalis na talaga sila ng Pilipinas, right? Tapos, tumawag na naman siya, mga sis. Sabi niya, meron akong sasabihin.
Umiiyak na talaga ako sis, umiiyak-iyak na ako. Sabi ko, Boy, mag-awa, I wanna miss you. Mga sis, na-delay agad yung flight nila, na-cancel agad yung flight nila. 2 times na ha, 2 times na na-cancel yung flight nila. Talaga nung gabi bago sila umalis, talaga dinasalan ko talaga yun. Grabe yung dasal ko. Pero nung mismo araw na aalis na sila mga sis, hindi na ako umiyak kasi sabi ko hindi na ako iiyak. Pero umiyak pa din ako mga sis. Umiyak pa din ako. Said, I'm not gonna cry, but I'm crying right now. Naiyak din siya mga sis. Grabe yun. Sobrang after nun mga sis, hindi talaga ako nag-expect kasi akala ko, after nun, pag bumalik na siya, dito sa Japan, which is kung saan siya nakadestino, hindi niya na ako papansin or hindi na siya makikipag-usap sa akin. Pero mga sis, araw-araw akong chinachat, araw-araw akong tinatawagan. Hanggang after nun mga sis, di ba kakaalis lang nila? A month after nun mga sis, sabi niya babalik siya ng Pilipinas para lang bisitahin ako. And para ma-meet na rin yung parents ko. Tapos mga sis, hindi ko talaga sineryoso yun kasi akala ko bumubula-bula lang siya, di ba? Akala ko nagjo-joke-joke lang siya. Pero mga sis, hindi nyo kinaya kasi bumalik nga siya ng Pilipinas. Tapos mga sis, pagbalik niya ng Pilipinas, nag-upa kami ng apartment for 1 month. Tapos medyo bad influence pa si kuya niyo mga sis. Kasi mga sis, habang nakahiga kami tapos nagkukwentuhan kami, nakwento ko sa kanya na may friend ako na nagtitinda ng M, which is M, smoke. Pero hindi ako nag-i-smoke mga pran ha. Hindi ako Tapos mga sis, sabi niya, tawagan mo, bibili tayo. Sabi ko naman, hindi kasi hindi naman ako nagaganyan. Pero sa US daw, sabi niya, marami daw silang ganun sa bahay nila. So, normal lang daw yun. Sabi ko, hindi, kasi illegal dito yan sa Pilipinas. Ayaw ko makulong. Pero nauto niya rin ako mga sis, kaya tinawagan ko yung friend ko. Tapos mga sis, edi bumili na nga kami niyan. Tapos, edi nag-i-smoke siya sa harapan ko. Sabi ko, ayaw ko, hindi ako mag-i-smoke. Pero umiinom kami ng mga sis, umiinom kami ng alcohol. Sobrang bilib niya pa sa akin mga sis kasi tinimplahan ko siya ng gin bilog. Tapos nauto niya rin ako mga sis, kaya sinubukan ko rin. Pero ubo ako ng ubo kasi hindi naman talaga ako nag-i-smoke. Mga sis, grabe yung pakiramdam ko talaga after noon. Talagang lumulutang ka sa ulap. After nun mga sis, hindi ko na inulit. Pero masasabi kong 10 out of 10 kasi sobrang saya ng experience na yon. Kasi alam niyo na after nun kung anong nangyari. After nga ng 1 month niya na mag-stay dito sa Pilipinas mga sis, edi umuwi na siya. Tapos chat-chat na kami ulit, call na ulit. Tinanong niya ako mga sis, sabi niya, paano kita madadala dito? Kumuha ka ng tourist visa. Sabi ko, okay, pwede akong kumuha ng tourist visa, pero 30 days lang yun or 60 days I think. Tapos sabi niya, magpakasal na tayo. Papakasalan na kita para makalipad ka na dito, para makapunta ka na dito, para makatabi na kita dito. Sabi ko naman, sira ulo ka ba? Ang bilis-bilis naman. Tapos sabi niya, ano kayang mabilis na paraan para lang makapunta ka dito, tapos magkasama na tayo. Bitch, Gather United. Tapos, addicted ako sa TikTok noon mga sis, tsaka Facebook. At pati naman ngayon. Tapos nakita ko yung mga may foreigner na asawa, nagpapakasal lang sila sa online. Sabi ko naman sa kanya, alam mo ba, pwede tayo magpakasal sa online? Tapos, sa military pala mga sis, sobrang bilis lang pala nun. Sabi niya, sige, tatawagan ko to tapos para magkasal tayo sa online. Tapos, ilan weeks lang mga sis, nagulat ako, pinapapirma ako ng papeles, marriage certificate. Pinirmahan ko naman mga sis kasi mahal ko naman siya. Alam niyo ba na love story na namin to, hindi na story time how we met? Grabe naman. Pero yun na yun mga sis, yun na yung end. Kasi after nun mga sis, mga ilan months lang, mga 3 months lang, lumipad na ako dito sa Japan. And yan, magkasama na kami and we are happily together.